Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 15:11. Ang ilang mga tao sa karamihan ay nabigla sa sitwasyon, nag-aalala sila para kay Jack. Bakit hindi pinaalalahanan ng pinuno ng pamilyang puti ang kanyang anak tungkol sa kanyang mga ugali? Hindi ba sila natatakot na magalit si Master Collins at patayin kaagad ang kanyang anak? Ang mas malala pa, baka wakasan ni Master Collins ang buong pamilyang puti. Nagulat ang isang padre de pamilya ng isang third class na pamilya sa kung gaano katapangan si Jack at ibinulalas niya ang parehong mga iniisip gaya ng iba. Kahit na ang lahat ay nakaramdam ng sama ng loob sa ginawa ni Lily pag-agaw sa kanila, tiyak na hindi sila naglakas loob na ibuhos ang mga bagay na iyon kay Joel, ang sect master ng Cloud Sky Sect. Gayunpaman, ang hindi alam ng mga tao ay alam ng kabilang partido kung ano ang nakuha ni Jack nang dumalo si Jack at ang dalawa pa sa seremonya ng kasal nina Lily at Joel sa Cloud Sky Sect. Kung hindi ibinunyag ni Jack ang kanyang hidden card, matagal nang pinatay ng kabilang partido si Jack at ang dalawa pa. At kung namatay silang tatlo, ang pag-iral ng pamilyang puti ay maaapektuhan ng husto, maaaring maubos ang puti. Nang maisip ni Jack ang araw na nagpadala ang Cloud Sky Sect ng 6 na piling mandirigma upang kabkuban at patayin silang tatlo, ang galit na galit ay dumaloy sa kanya na parang lava. Jack, ang lakas ng loob mo, di ba? Kilala mo ba kung sino siya? Siya ang master ng Cloud Sky Sect. You're only a young master, a junior. How dare you talk to Master Joel in such tone? What a rude lad you are. I think you're looking down on our Master Joel of the Cloud Sky Sect and being disrespectful to him. Namumulaklak ang kaligayahan sa loob ng Trenton, hindi siya nakahanap ng pagkakataon para sa kanyang manugang na gumawa ng hakbang laban sa pamilyang puti, ngunit hinukay ni Jack ang libingan para sa kanyang sarili. Kung ang master ng Cloud Sky Sect ay maaaring hampasin si Jack sa oras na iyon upang patayin siya, hindi ba't napakahusay? Hindi ba si Jack ang naghuhukay ng sarili niyang libingan ngayon? Napakabihirang dumating ng magandang pagkakataon para maalis si Jack. Oo nga, ang mukha ni Joel ay agad na naging mapurol at solemn na, naramdaman niyang walang galang si Jack sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan niya kung bakit kakausapin siya ni Jack sa ganoong paraan, dapat ay dahil kay Jack at sa dalawa pang nakatagpo ang 6 na bangkay ng mga matatanda mula sa Cloud Sky Sect noong araw na iyon at nahulaan na sila ay ipinadala upang patayin si Jack at ang grupo. Ngunit, ang brat na ito ay walang anumang ebidensya tungkol sa pagpatay, paano niya ito kakausapin sa isang walang galang na paraan? Hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Ang ganitong magandang pagkakataon ay ipinakita sa harap ni Joel, natural hindi niya ito palalampasan. Brat, mayroon kang lakas ng loob, hindi ba? Hindi mo man lang tinangka na igalang ang isang matanda na tulad ko. How dare you call Lily yung babaeng yun? Siya ang ika-9 kong asawa at mas matanda siya sa iyo. Hindi mo man lang ba naiintindihan ang mga pangunahing kaalaman ng pagiging magalang sa mga nakatatanda? Malamig na ngumiti si Joel at galit na tinitigan si Jack. Well, she is that woman, in my eyes. What to do? Humph! Ang babaeng iyon ay desididong gumawa ng gulo at tanggalin ang white family ko, bakit kailangan kong maging magalang sa kanya? Malamig na ngumuso si Jack bilang ganti. Pinahiya mo ang aking ama sa iyong kasal, at hindi ko pa nakakalimutan ang bagay na iyon. Ngayon, matanda, sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa aking paggalang? Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Dagdag ni Jack, Master Collins, may mga pagdududa ako. Noong araw ng kasal mo, noong pauwi na tayo, nakatagpo tayo ng 6 na elite na elder. Mula sa Cloud Sky Sect. Hehe, hindi naman siguro sinusubukan nilang protektahan tayo habang pinapaalis tayo, di ba? Hindi nagkataon, di ba? Ang Cloud Sky Sect ay may ilang elite fighter sa peak stages of True God status, at sila talaga. Pumasok si Nash at inalalayan si Jack. Tumingin siya kay Joel na may malalamig na ngiti sa mukha. Ano? Ang Cloud Sky Sect ay gumawa ng hakbang laban sa mga tao mula sa mga nakatagong pamilya. Ito ay kasuklam-suklam. Paano nila masisira ang lihim na kasunduan na nakalagay? Agad namang pamwesto si Shelby sa gilid ni Nash at nagtatakang sabi. Kung ganoon, hindi ba nilabag ng Cloud Sky Sect ang tahimik na kasunduan at hindi man lang iginalang ang mga nakatagong pamilya at ang kasunduan? Kung maaari nilang hampasin ang pamilyang puti, ibig sabihin, hahampasin nila ang alinman sa mga nakatagong pamilya sa hinaharap. Sino sa ating mga pamilya ang makakalaban sa kanilang pag-atake noon? Nabalisan niyang dagdag. Tama si Master Tudor. Isang walang hiyang gawa.
Ang pamilyang puti ay pumunta sa kanilang kasal upang magbigay ng mga pagpapala, ngunit ang Cloud Sky Sect ay talagang gumanti sa pagpapala ng kasamaan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tao upang patayin sila sa kanilang pag-uwi. Anong loika iyon? Napakarumi. Ang mga tao ng iba pang mga pamilya ay nagalit at nagpahayag ng kanilang mga opinyon sa galit. Kumakampi ang karamihan sa pamilyang puti. What the hell? May nangyaring ganyan. Ang ilan sa mga miyembro ng pamilyang White na hindi pa rin alam ang episode ay nakaramdam ng pagkagulat, sa parehong oras, galit tungkol sa bagong natutunan na impormasyon. Hindi maganda tingnan ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, ilang matatanda lamang ng pamilyang puti ang nakakaalam tungkol sa pangyayaring iyon. Kabanata 15:12. Binata, huwag mo kaming akusahan ng walang anumang patunay. Agad na tumayo ang isang matandang lalaki mula sa Cloud Sky Sect at malakas na dumpensa. Nalaman namin na may isang nakakatakot na halimaw ang lumilitaw sa kagubatan na iyon, kaya ipinadala namin ang aming mga tao upang patayin ito. Ito ay upang maiwasan ang halimaw na makapasok sa nayon o bayan na malapit at sakta ng mga inosenteng tao doon. Ngunit hindi namin inaasahan na ang halimaw na iyon ay ganoon kalakas at may napakatalas na kuko. Napatay nito ang lahat ng 6 na matatanda ng Cloud Sky Sect. Hindi kaya, may napakalakas na halimaw sa gubat na iyon. My goodness, 6 na elder. Ang mga maaaring maging elder ng Cloud Sky Sect ay tiyak na nakalusot sa peak stage ng True God Realm. Sa ganoong lakas at husay sa pakikipaglaban, napatay sila ng halimaw. Maraming tao ang napabuntong hininga nang marinig ang mga salita. Nagulat sila sa balitang ito. Halimaw na hayop, nagpalitan ng tingin sina Jack at Nash at naging kakaiba ang mga ekspresyon nila. Ang Cloud Sky Sect ay hindi naniniwala na ang kanilang mga elder ay pinatay ng 3 sa White family, at naisip nila na ang 6 na elder ay nakatagpo ng isang malakas na halimaw at napatay nito. Ngunit ang kanilang pangangatwiran ay hindi ganap na mali, kung tutuusin, si Jack ay naging isang berdeng dragon. Ginamit niya ang kanyang matutulis na kuko upang hawakan at durugin ang mga matatanda, at ang ilan ay dinurog pa sa karne. Kung titingnan ng mga sugat ng mga bangkay, makatwiran at lohikal para sa Cloud Sky Sect na isipin na ito ay gawa ng isang uri ng makapangyarihang hayop. Gaya ng inaasahan, sa oras na ito, isa pang elder ng Cloud Sky Sect ang humakbang at bumulong pump. Napadaan ka lang sa eksena at nakasalubong mo ang mga bangkay ng mga matatanda. How dare you accuse us based on that? Sinisiraan mo lang ang Cloud Sky Sect. Nash White, ang iyong anak ay walang galang sa amin, hindi niya inilagay ang Cloud Sky Sect sa kanyang mga mata. Pinahiya niya ang pang-siyam kong asawa, talagang naglakas loob siyang saran ng aming angkan. Galit na galit si Joel. Ngayon, tuturuan kita ng magandang aral ng anak mo. Nang makitang karamihan sa mga tao ay tila naniniwala sa kanyang mga salita, talagang masaya si Joel sa loob. Pagkatapos ay gumawa siya ng napakalaking hakbang patungo kay Nash, pinalabas ang kanyang mataas at makapangyarihang aura para i-pressure siya. Isang nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi ang dumating kay Nash nang ilabas ni Joel ang kanyang dominanteng aura. Napakalaki ng tensyon. Siya ay talagang isang veterano sa peak stage ng True God Realm. Bagamat ang kanilang marital status ay huminto sa peak stage ng True God Realm, sa mga tuntunin ng pagpapakawala ng isang pakiramdam ng tensyon at pressure, sila ay tunay na mahusay sa iyon. Ang kanilang makapangyarihang aura ay lalakas at lalakas lamang. Maraming mga tao mula sa pamilyang puti ang malinaw na naramdaman ang labis na tensyon na ibinubuga ni Joel. Hindi nila maiwasang mag-alala para kay Nash. Sa isang iglap ay komendat si Joel, na ikuyom ang kanyang kamao, at diretsong sumugod kay Nash. Tila, gusto niyang bigyan ng magandang palo si Nash, para makilala ng mga nakatagong pamilyang ito ang makapangyarihang kamahalan ng 4 na sinaunang angkan. Ang mga sinaunang angkan ay hindi dapat irokan o lapastanganan. Halika sa akin. Gayunpaman, sa oras na ito, tumalon si Jack at lumitaw sa harap ni Nash sa isang iglap. Naikuyom din niya ang kanyang kamao at diretsong pinasabog si Joel. Brat, hinahanap mo ba si kamatayan? Sa tingin mo ba karapat-dapat kang maging kalaban ko? Nabuhay ang galit ni Joel nang makita niyang lumapit si Jack para sa kanyang ama. Sa kanyang mga mata, si Jack ay higit sa lahat ay isang junior, isang sumisikat na bituin sa mga nakababatang henerasyon. Kahit na siya ay isang elite fighter sa intermediate stage o kahit na late stage ng True God Realm, ang kabuoang lakas at kapangyarihan ni Jack ay mas mababa pa rin sa kanya. Kaya nang si Jack ay sumugod para sa kanyang ama, si Jack ay hindi direktang ininsulto si Joel, na nagpapahiwatig na si Joel ay nasa parehong antas sa kanya. Boom!
Nang bumagsak ang huling syllabus ng mga salita ni Joel, dalawang malalaking kamao ang nagbanggaan, at isang nakakabinging tunog ng banggaan ang umalangaw-ngaw. Mga alon ng chi energy na ibinuga mula sa putok na yumanig sa lupa. Bang! Ang nangyari sa susunod na segundo ay lubos na natulala. Matibay na nakatayo si Jack sa pwesto, habang si Joel naman ay natangay sa kamao ni Jack. Walang F***ing way. Halos lahat ay napasigaw sa gulat, ang kanilang mga mata ay nanlaki na kasing laki ng mga platito at ang kanilang mga panga ay bumagsak sa lupa. Ang resulta ng labanan sa harap nila ay ganap na lampas sa kanilang inaasahan. Kabanata 15:13. Hindi ba si Jack ang dapat na lumipad sa pagsabog? Paano ito naging mataas at makapangyarihang Master Collins ng Cloud Sky Sect? Path! Ang talagang wala sa inaasahan ng lahat ay ang Master of Cloud Sky Sect ay itinapon ng 100 talampakan ng layo bago niya mapatatag ang sarili sa lupa. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang kapangyarihan ngunit bumulwak ang isang subaw ng sariwang dugo at agad na pumuti ang kanyang mukha. No freaking way! Nasugatan siya. Nagulat at napatulala si Daniela ng pamilya Cabello at ang iba pa. Bago iyon, nang makita nila na kinakausap ni Jack si Joel sa isang impolite na paraan, talagang nag-alala sila para kay Jack. At nang sumugod si Joel kay Nash at sumugod si Jack para harangin ang pag-atake, sa sobrang takot ni Daniela ay muntik na siyang mawala ng malay. Hindi niya maisip kung gaano siya nag-aalala. Sinubukan ni Jack na lumaban sa pag-atake ni Master Colin, hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Pero ngayon, iba ang sinabi ng eksena sa harap niya. Jack, ang brat na ito, mas malakas siya kaysa kay Master Collins. Lalong natakot si Alejandro at hindi na napigilan bagkus na palunok. Pagkatapos ay bumaling siya kay Nash at nagtanong, Master White, ikaw, siya. Ang iyong anak, anong martial status siya ngayon? Huwag mong sabihin sa akin na muli siyang nakapasok. Nanginginig ang boses ni Alejandro habang ipinapahayag ang pagdududa kay Nash. Sino si Joel? Isa siya sa mga nangungunang manlalaban sa peak stage ng True God Realm. Kaya niyang labanan ang 2 o 3 manlalaban sa lakas ng pinakamataas na yugto ng True God Realm kung sila ay magsasama-sama. Gayunpaman, ang gayong makapangyarihang pag-iral ay talagang pinasabog ni Jack. Hindi. Imposible. Walang paraan na mas malakas siya sa akin. Lalong naguluhan si Joel sa katotohanan. Ang lahat ng ito ay nadama na hindi totoo sa kanya, kinurot niya ang hita niya, sa kanya lang nalaman na masakit pala sa kanya ang kurot. So, ibig sabihin totoo ang lahat ng ito. Sa totoo lang, ang anak ko ay nakarating na sa tuktok ng True God Realm ilang araw na ang nakalipas. Walang pakialam na ngumiti si Nash kay Alejandro at tumugon sa malumanay na tono. Wow, Jack, napakabilis mong nakapasok sa susunod na yugto. Hindi na napigilan ni Daniela ang kanyang pananabik at tinitigan si Jack na puno ng pagsamba, na para bang si Jack ay isang hindi mabibaylang alahas. Binawa ng sikat ng araw ang kanyang kaluluwa, at halos hindi niya ito maitago sa loob niya. Si Jack, ang lalaking lubos niyang hinahangaan, ay hindi siya pinabayaan. Siya ang perpektong tao. Haha, Kuya Jack, ang galing mo. Ang galing mo talaga. Tawa ng tawa si Rufus na lumapit kay Jack. Napatingin siya kay Jack na may excitement sa mga mata niya. Master Colin, ano ang problema? Gusto mo pa bang makipag-away sa amin? Haha, ikaw na mismo ang nagsabi na ang Cloud Sky Sect ay natalo na, 6 na elite fighter ng peak stage ng True God Realm ang namatay. Sa katunayan, ang Cloud Sky Sect ay makapangyarihan at malalim ang ugat, ngunit ang aming pamilyang puti ay hindi natatakot sa iyo. Lalong ipinagmamalaki ni Kenneth ang pamilyang puti na ikinainis niya kay Joel na bakas sa mukha. Ang pag-atake ni Jack ay talagang nagulat sa lahat ng naroon, ipinagmalaki niya ang pamilyang puti, at tiyak na tataas ang katayuan ng pamilyang puti pagkatapos ng malaking banggaan ng mga suntok lamang. Ngayon, bukod pa rito, magiging iba na ang katayuan ng pamilyang puti sa mga mata ng mga nakatagong pamilyang ito mula ngayon. Ikaw. Napukaw ang galit sa loob ni Joel na muntik na siyang mabulunan sa kanyang galit gayunpaman, nang maisip niya ang napakalaking kapangyarihan at lakas ni Jack ngayon, ang kanyang puso ay tumibok ng galit. Sa puntong iyon, talagang hindi na siya. Nang ahas na makipaglaban muli kay Jack. Paano kung matalo siya kung kalabanan niya ulit si Jack? Pagkatapos ang reputasyon ng Cloud Sky Sect at ang imahe ni Master Colin ay mapapawi sa kanal. Pakiramdam niya ay tiyak na mas makapangyarihan ang kanyang martial techniques kaysa kay Jack, at kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas para lumaban, mas malaki ang tsansa niyang manalo, ngunit paano kung natalo siya? Maraming nanonood sa harapan nila. Panuulin siyang matalo kay Jack, gaano kaiyahiya iyon. Matapos pag-isipan ng bagay na iyon, napabuntong hininga siya, Minamaliit kita kanina. Sa tingin mo ba ay maaari mo ba akong maging kalaban?
Pumunta ako dito ngayon para pag-usapan ang mga mahahalagang bagay at hindi para makipag-away. Kaya, sa ngayon, hindi ako makikipagtawaran sa iyo. Kabanata 15:14. Nang ibuhos ni Joel ang pangungusap, ang kanyang tono ay mayabang at nangingibabaw, hindi naglalabas ng kahit katiting na kahinaan. Bukod dito, naisip din ng karamihan sa Cloud Sky Sect na ang kanilang Sect Master ay pabaya, minamaliit si Jack, at hindi ginamit ang kanyang buong lakas. Kaya naman nagawang saktan siya ni Jack. Ang mga tao ng Cloud Sky Sect ay may lubos na tiwala at tiwala sa husay ni Master Colin sa pakikipaglaban. Ang karamihan ng tao na binubuo ng mga tao mula sa mga nakatagong pamilya ay hindi hanggal. Ang isang mataas at makapangyarihang tao tulad ni Master Collins ng Cloud Sky Sect ay nasugatan ni Jack. Bukod dito, ayaw na niyang ituloy pa. Iyon ay malinaw na nagpapahiwatig na si Joel ay natatakot sa lakas ni Jack sa ilang lawak. Mula sa mga pag-uugaling ito ni Joel, naunawaan ng karamihan na ang lakas at husay sa pakikipaglaban ni Jack ay napakalakas. Master Hunt, ang sitwasyon ay nagsasabi sa amin ng higit patungkol sa pagkamatay ng mga Young Masters. Ito ay nagpapatunay na ang aming mga Young Masters ay talagang pinatay ng lalaking ito. Isang elder mula sa pamilya Hunt ang yumuko kay Quentin at mahinang bamulong sa kanyang tainga. Tama ka, ang kanyang combat power ay mas malakas kaysa sa inaasahan namin, at tiyak na mas malakas ito kaysa sa kanyang kasalukuyang martial level. Tumanggaw si Quentin bilang pagsang-ayon. Nalaman niya na si Jack ay nagtataglay ng isang ultimate grade na espiritual na sandata at ang sandata na iyon ay nakatulong sa pagpapataas ng pangkalahatang kahusayan sa pakikipaglaban ni Jack. Master Collins, ibuhos mo ito. Dahil alam mo na nabalak naming tuklasin ang 7 dangers, hindi na namin ito itatago sa iyo. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi namin ibinahagi ang impormasyong ito sa iyo ay dahil hindi kami pamilyar sa kung ano ang nasa loob mismo. Palihim lang namin itong pinaplano ng walang anumang malalim na impormasyon, kaya hindi namin hahayaan kang makipagsapalaran sa amin. Paliwanag ni Old Master Hunt kay Joel na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Ang dahilan ng Old Master Hunt ay makatwiran at makatwiran, hindi nito sinaktan ang makapangyarihang katayuan ni Master Collins, at tila para sa kapakanan ng pagprotekta sa kanya. Gayunpaman, hindi tanga si Joel, natural na alam niya ang pinagbabatayan ng kahulugan ng mga pangungusap ni Old Master Hunt. Salamat sa iyong konsiderasyon. Ngunit para sa isang malaking bagay, sulit na subukan din ng Cloud Sky Sect. Ngayon, ano ang susunod? Nagpasya siyang huwag makipagtalo kay Old Master Hunt at sa halip ay pasalamatan siya. Ilang pawalang na linya ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Old Master Hunt noong ibabahagi pa lang niya ang kanyang plano. Buntong hininga, natatakot ako na hindi madaling ayusin ang anumang bagay ngayon. May darating na iba. Hey! Mukhang hindi lang ang Cloud Sky Sect ang nakakaalam nito. Nakatingin siya sa malayo habang nagsasalita. Inikat ni Joel ang kanyang ulo. At tumingin sa paligid, pagkatapos ay biglang naging malungkot at seryoso ang kanyang mukha. Papunta dito ang mga tao mula sa Flying Eagle Sect, bakit sila nandito? Lily Lagorio, ang babaeng iyon lang ang marunong gumawa ng gulo. Parang sinabi niya rin sa ibang mga sinaunang angkan. Namumuo ang galit sa kanyang dibdib, nagalit siya na sinabi ni Lily sa iba pang mga sinaunang angkan ang tungkol sa bagay na iyon, ang masama pa, hindi niya ito ipinaalam sa kanya. Kung iligtas ni Lily ang iba pang 3 sinaunang angkan tungkol sa 7 dangers at sasabihin lamang sa kanya, ang Cloud Sky Sect ay magiging boss sa mga sinaunang angkan. Tiyak na magkakaroon sila ng nangungunang kalamangan. Paano niya posibleng nahuhulaan na sinabi rin talaga ni Lily sa ibang mga sinaunang angkan? Nahulog ang mukha ni Trenton, tumabi siya at nanatiling tahimik, kunwari ay walang alam sa lahat. Ilang sandali pa, dumating na sa plaza ang mga tao ng Flying Eagle Sect. Hindi nakakagulat na makita ng Master of the Flying Eagle Sect na naroon din ang mga tao ng Cloud Sky Sect. Pagkatapos ng lahat, ikinasal si Lily sa Master of Cloud Sky Sect, natural at lohikal lamang para kay Lily na ipaalam kay Joel ang tungkol sa 7 dangers. Buhay na buhay dito, di ba? Saglit lang siguro ay darating din ang mga tao ng Supreme Clarity Sect at ng Divine King Sect. Tumawa ang master ng Flying Eagle Sect habang nagsasalita. Isa siyang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nasa late 40 hanggang early 50. Maghihintay pa ba tayo ng kaunti pa bago sila dumating? Dagdag niya. Kabanata 15:15. Talagang darating ang Supreme Clarity Sect, ngunit hindi ako sigurado tungkol sa Divine King Sect. Ngumisi si Shelby sabay ngiti ng malayo. Ang Divine King Sect ay nagpadala na ng ilang elite fighters sa 7 dangers. Nalaman ko lang ito ilang araw na ang nakakaraan.
Ang master ng Flying Eagle Sect ay nabulunan sa balita, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumikibot ng hindi sinasadya ng ilang beses. Ang Divine King Sect, masyado silang palihim. Ipinaalam sa amin ni Lily ang tungkol sa petsa at venue ng pagpupulong, sinabing lahat ng pamilya ay magtitipon sa Cabello Estate bago pumasok sa Seven Dangers. Paano nila ituloy ang sarili nilang mga plano? Ang master ng Flying Eagle Sect ay nag-alinlangan ng ilang sandali, ngunit sa huli, ibinigay niya ang isang katulad na ideya, natatakot na magdulot ng galit ng publiko. Kung alam niya na ang Divine King Sect ay kumilos na, hindi siya magdadalawang isip at agad na nagpadala ng kanyang mga tauhan upang tuklasin ang Seven Dangers. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating din ang master ng Supreme Clarity Sect kasama ang isang malaking grupo ng mga tao. Mukhang hindi tayo ang pinakabago. Wala pa ang Divine King Sect. Nako, hindi sila darating. Naipadala na nila ang kanilang mga tauhan sa Seven Dangers. At hindi ko alam kung ano ang pinakabagong sitwasyon doon. Ang master ng Flying Eagle Sect ay mahiyain na sabi. Siya ay nabalisa, sobrang sama ng loob niya. Kung ang master ng Divine King Sect ay nakalusot sa Ultimate God level ng mas maaga kaysa sa iba pang mga master ng mga sinaunang clans, kung gayon ito ay magiging isang malaking problema. Ang iba pang tatlong sinaunang angkan ay kailangang makinig sa kanya sa hinaharap. Oo nga, nang marinig ng master ng Supreme Clarity Sect ang balita, lumubog ang kanyang mukha at namuo ang matinding galit sa kanya. Master Wit-Eager, Harry Yeager, kasuklam-suklam na tao. Siya talaga ay kumilos ng maaga, ha? Ang Seven Dangers ay hindi ilang karaniwang kagubatan o kuweba, hindi ba sila natatakot na ang Seven Dangers ay lampas sa kanilang sariling kakayahan? At sa huli, ang pagkawala ay mas malaki kaysa pakinabang. Sa palagay ko ay hindi sila ganoon katapang upang galugarin ang lahat ng 7 lugar ng sabay-sabay. Dahil kung magkagayon ay magkakalat ang kanilang lakas at kapangyarihan, at tataas ang bilang ng mga namamatay. Walang pakialam na sambit ni Joel. Sa tingin ko ilang araw na sila, at kung nakahanap na sila ng paraan para makalusot sa sukdulang kaharian ng Diyos, ito ay magiging mahirap. At magiging mas nakakapagod at masalimuot kung ilan sa kanila ang nakapasok sa sukdulang kaharian ng Diyos. Sa oras na iyon, kahit na tayo ay mga piling mandirigma sa tuktok stage ng True God Realm, sa harap ng Divine King Sect, yumuko lang tayo. Patuloy niya, ang master ng Supreme Clarity Sect ay maingat na sinilip ang mga lalaki sa tabi ni Joel, at sinabing, Joel, ano ang iyong mga plano kung gayon? Isa pa, natatandaan ko na may ilang mga elite na martial artist na may kapangyarihan ng pinakamataas na yugto ng antas ng tunay na Diyos sa iyong sekta. Bakit wala sila ngayon? Tanong niya sa tonong may pag-aalinlangan sa antas ng Diyos at nakakunot ang noo. Sa lohikal na paraan, ang pagpupulong na ito ay tungkol sa paghahanap ng paraan upang makapasok sa pinakahuling Diyos na kaharian, at ang mga nasa pinakamataas na yugto ng True God Realm ay dapat nasabik na malaman ang daan, di ba? Baka may iba ka pang plano. Dagdag niya, ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na babae ay pumukaw ng ilang takot sa karamihan. Nagpalitan ng tingin ang mga tao ng Flying Eagle Sect, sinusuri ang kanyang mga salita. Lahat sila ay natakot sa tunay na dahilan ng Cloud Sky Sect na iniwan ang napakaraming piling mandirigma. Natakot sila na may ibang kaayusan ang Cloud Sky Sect. Paano kung ang mga piling mandirigma ay ipinadala upang salakayin ang kanilang mga sekta? Ito ay magiging isang malaking sakit ng ulo para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, dinala ng lahat ng mga pamilya at sekta ang lahat ng kanilang mga piling mandirigma para sa ekspedisyon sa Seven Dangers. Patay. Patay na sila. Noong una ay hindi plano ni Joel na ipakalat ang balitang ito, ngunit dahil napansin ng ibang mga sekta ang pagkawala ng kanyang mga nakatatanda, wala siyang pagpipilian kundi ang magpaliwanag. Nakatagpo sila ng isang makapangyarihang halimaw at napatay nito. Ang masama pa, hindi ko alam kung anong klaseng halimaw iyon. Ano? No freaking way. Anong uri ng halimaw ang maaaring maging napakalakas na talagang pumatay sa lahat ng 6 na matatanda na nasa pinakamataas na antas ng tunay na Diyos? Ang master ng Supreme Clarity Sect ay tinawag na Oriole Hoffman, isang nasa katanghaliang gulang na babae. Napabuntong hininga siya sa sinabi ni Joel. Kung ang gayong nakakatakot na halimaw ay tunay na umiral sa mundong ito ay magiging kakilakilabot. Pwede bang, baka ang halimaw ay mula sa Seven Dangers? 7 Dangers lang ang maaaring mag-alaga ng napakalakas na halimaw. Maliban sa 7 Dangers, sa tingin ko ay hindi posible na makahanap ng ganoong halimaw sa ibang lugar. Si Griffin Langley, ang master ng Flying Eagle Sect, ay nakasimangot at nag-isip. Paano ko malalaman? Gayunpaman, ang halimaw na hayop na iyon ay may napakatalas na kuko.
Napakatalas, at malakas. Ang kalungkutan ay nasa buong mukha ni Joel, tumingin siya sa mga tao at sinabi, "Ngunit, huwag kayong mag-alala tungkol sa amin, gaya ng sinasabi ng kasabihan, kahit anong gutom na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo." Bagamat ang Cloud Sky Sect ay nagdusa ng malaking kawalan, 6 na eksperto mula sa peak stage ng True God Realm, 2 tao ang nakarating sa tuktok ng True God Realm nitong mga nakaraang araw. Kaya, ang pinakamasama sa Sky Sect, ang pinakamasama ay ang katayuan ng sect sa pagitan ng 4 na ulap, mas malakas pa rin kaysa sa mga first class na pamilya. Kabanata 15:16. Ganun ba? Binabati kita sa pagkakaroon ng 2 tagumpay sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos sa panahong ito. Bati ni Oriol Hoffman mula sa Supreme Clarity Sect habang may maliit na ngiti sa kanyang mga tampok. Sigh. Ang aming clan ay nagkaroon din ng 14 sa peak stage ng tunay na antas ng Diyos dati. Katulad ng iyong clan, kamakailan lang ay nagkaroon kami ng isa na pumasok sa peak stage, kaya mayroon kaming 15 ngayon. Halatang ipinagmamalaki ni Oriol ang katotohanan na para bang sinasabi niya sa kabilang partido na ang kanilang Supreme Clarity Sect ay lumakas habang ang Cloud Sky Sect ay nag-recess sa halip na bumuti, kaya kailangan nilang umatras ng kaunti sa hinaharap. Dahil sa ayaw niyang matabyunan, sumigaw si Griffin Langley na inanunsyo ang lakas ng kanilang angkan, haha. Nagkataon lang, ang aming angkan ay mayroon ding 2 matagumpay na nakalusot at nakamit ang pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos, at dahil doon, lumaki kami mula 14 hanggang 16. Mukhang mas maraming masters ang aming angkan sa tunay na antas ng Diyos. Nagdilim ang ekspresyon ni Joel bago niya iniba ang paksa ng usapan, na nagkomento, ano ang silbi ng pagkakaroon ng napakaraming mga master sa pinakamataas na yugto ng antas ng tunay na Diyos. Sa palagay ko ang mga halimaw na hayop ay maaaring nasa pinakamataas na antas ng Diyos, o hindi sila magiging ganoon kalakas. Nangangahulugan ito na ang 7 dangers ay tiyak na naglalaman ng sikreto ng pagpasok sa antas ng pakikipaglaban na. Parang espiritu ng isang espiritu ng sukdulang Diyos. Kumunat ang noo ni Quentin habang nagteteorya, lahat, matapang ang palagay ko. Iniisip ba ng lahat na posibleng lumabas ang mga halimaw na halimaw dahil ang mga miyembro ng Divine King Sect ay nasaktan ng malalakas na halimaw pagkatapos nilang pumasok sa 7 dangers? Ang mga halimaw na ito ay maaaring magkaroon ng napakataas na espiritual na katalinuhan kung sila ay halos, o narito na sila, hindi ba ito maaaring maging tunay na antas ng Diyos, tao? Malaki ang posibilidad ng pagpapalagay na ginawa mo. Kung hindi, hindi sana namatay ang 6 nating matatanda. Nalungkot pa rin si Joel nang maalala niya ang kanyang 6 na matatanda, it was a big blow talaga. Ang mga matatanda ng pamilyang puti, si Nash, ay nakaramdam ng pagkadismaya sa bagay na ito nang makita ang kanilang kakaibang ekspresyon. Tila na misunderstood si Jack bilang isang napakalakas na halimaw. Dahil nandito na ang lahat, ayusin natin ang pagpasok sa 7 dangers, mungkahi ni Quentin sa mga tao pagkatapos pag-isipan ang kanyang mga iniisip. Kung hindi tayo kikilos ngayon at ang mga miyembro mula sa Divine King Sect ay makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos, mahihirapan tayo kung gusto nilang sugpuin tayo. Tama, kung ang ilan sa kanilang mga miyembro ay nakalusot sa pinakamataas na antas ng Diyos, magiging madali tayong pabagsakin, ang 3 pang sinaunang angkan. Nabalisa ang isang elder mula sa Flying Eagle Sect. Gayunpaman, nang sila ay nagkaroon ng palitan na ito, isang matandang lalaki mula sa pamilyang puti ang tunguro sa isang direksyon at bumulalas, mayroon tayong sitwasyon, lahat. Tumingin ka doon. Bakit nandito ang mga tao mula sa Divine King Sect? Ano? Nandito ang mga tao mula sa Divine King Sect. Napasinghap ng mariin ang lahat sa bulalas ng matanda habang nagdidilim ang kanilang mga ekspresyon. Maraming tao ang naririto. Posible kayang nakabalik na sila. Nakarating na ba ang kanilang mga miyembro sa sukdulang antas ng Diyos? Kung ganoon nga, sasaktan ba nila tayo? Takot na takot ang isang family master ng isang third class na aristokratikong pamilya kung kaya't ang kanyang mukha ay napalitan ng pamumutla at pamumula, sa takot na mapatay. Sa palagay ko hindi tayo dapat mag-alala. Maaaring madali kung gusto nilang talunin ang bawat isa sa atin ng paisa-isa, ngunit napakarami sa atin dito dahil mayroong 8 first-rate na aristokratikong pamilya at 3 sinaunang angkan. Hindi sila maglalakas loob na kumilos ng walang ingat kahit na mayroong 2 hanggang 3 miyembro sa Ultimate God level, di ba? Iyon ay, syempre, maliban kung sila ay may opinyon na 1 hanggang 2 dozen level na miyembro, aristokratikong pamilya, nakakunot ang noo niya. Nagpalitan ng tingin sina Nash at Jack, medyo nag-aalala. Hindi nila naiintindihan kung bakit ang mga miyembro mula sa Divine King Sect ay pupunta sa kanila sa sandaling ito.
Pinag-isipan ito ng sagradong babae ng Supreme Clarity Sect at sinabi sa mga taong naroroon, hindi pa kaya bumabalik ang kanilang mga miyembro at sila, sa pag-aakalang hindi natin alam na nakapasok sila sa mga mapanganib na lugar, ay nagkunwaring lumapit sa atin para pumasok sa 7 Dangers kasama natin. Kabanata 15-17. Agad namang tumango si Nash. Malamang. Pagkatapos ng lahat, wala silang ideya na alam namin na ipinadala nila ang kanilang mga miyembro doon. Ilang sandali pa, lumipad ang mga miyembro ng Divine King Sect at dumaong sa harap nila. Kumunat ang noo ni Oriole at siya ang unang nagtanong, Master Harry, kayo ba ay? Nilaybot ng tingin ni Harry ang mga tao bago siya nagsalita na may nakasimangot na mukha. To be honest, ang ating mga tao ay humiwalay na sa 3 grupo at nagtungo sa 3 sa mga delikadong lugar upang suriin ang mga bagay-bagay. Sa labas, at nakabalik na rin sila. Haha. Akala namin hindi mo aaminin yun, Master Harry, pero heto ka, diretsyong umamin. Sinabi sa akin ni Lily na ipinaalam niya sa kumpanya mo kung kailan tayo magtitipon dito, at sabay tayong papasok sa 7 Dangers. Sinong nakakaalam na mabilis kang kumilos? Nagbigay ka pa nga ng salita bago ito. Wika nang tumatawa na si Joel, bagamat sumirit sa kanyang dibdib ang kawalang kasiyahan. Ngumiti ulit ng mapait si Harry. Ang aming mga tao ay bumalik mula sa 3 sa mga mapanganib na lugar, ngunit kami ay nagdusa ng husto dahil marami sa kanila sa tunay na antas ng Diyos at kalahating Diyos ang namatay. Marami sa mga nasa intermediate at huling yugto ng tunay na antas ng Diyos ay namatay, gayon din ang 5 sa aming mga miyembro sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos. At, may mga lead ba? Agad na napatingin sa kanya ang lahat. Mabuti na lang at nakalabas na ang mga tao nila sa lugar kung tutuusin. Hindi ba kapakipakinabang na makakuha ng impormasyon tungkol sa mga lugar bago sila nagpadala ng kanilang sariling mga miyembro? Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay nagsakripisyo ng napakaraming tao kapalit ng mga resultang ito. Talagang meron, walang pakialam na sagot ni Harry ang pumukaw sa pananibik ng lahat. Talagang nakakuha ka ba ng mga paraan upang makapasok sa pinakadiyos na antas? Napalunok si Trenton, at maging ang kanyang paghinga ay lumalim na. Ngumiti si Harry at sinabing, nakakuha kami ng 3 bola. 3 bola. Nataranta ang lahat, hindi alam ang ibig sabihin ni Harry. Isang elder mula sa isang pangalawang klaseng maharlikang pamilya ang nag-isip tungkol dito at nagsabing, ang pagkonsumo ba ng 3 bolang ito ay magbibigay daan sa atin na makalusot at makamit ang husay sa pakikipaglaban ng pinakamataas na antas ng Diyos. Oh my God! Isang bola para sa bawat delikadong lugar. Nangangahulugan ba ito na may 4 pang iba na may pagkakataong makapasok sa Ultimate God level? Teorya ng isa pang matandang babae. Kainin mo, si Harry ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha habang naglalabas siya ng pulang bola. Napakalaki nito at hindi ka pani-paniwalang solid. Sigurado ba kayong kakainin natin ito? Walang imik ang lahat nang tumingin sila sa bola. Hindi lang kasing laki ng basketball, parang gawa rin ito sa mga bato at may nakaukit na kakaibang disenyo. Kabanata 15-18. Natigilan sandali, lumingon si Joel kay Harry habang nakangiting nagsasalita. Master Harry, maaari ko bang tingnan ito ng malapitan? Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong bagay. Gayunpaman, malamig na ngumiti si Harry. Mabuti na lang na pumunta ako dito at nag-relay ng impormasyon tungkol sa ilang bagay, pero gusto mong ipakita ko ito sa iyo. Haha, napakarami kong isinakripisyo sa aking mga tao para makuha ito. Paano kung hindi mo ito ibalik sa akin pagkatapos suriin ito ng malapitan? Ngayong napakarami ng mga Panginoon sa aming angkan ang patay na, gusto mo bang ipaglaban kita kung hindi mo ito ibabalik sa akin? Error. Talagang hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ang aming angkan ay sinaktan ng malas nang makatagpo kami ng isang nakakatakot na halimaw na naging sanhi ng pagkamatay ng 6 na master sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos. Nagulat si Harry kay Joel. Well, hindi na kailangang itago ito dahil alam din ito ng ibang puwersa. 6 sa iyong mga tao ang namatay. Maingat na tiningnan ni Harry ang mga tao mula sa Cloud Sky Sect side, at tila nawawala ang ilang makapangyarihang elder. Gayunpaman, nakangiti niyang tinanggihan ang kanyang kahilingan, hindi rin iyon gagana. Nakuha namin ito ng may kahirapan, at wala akong nakuhang kahit ano mula dito kahit na pinag-aralan ko ito buong gabi kahapon. Kailangan ko pa ring bumalik at pag-aralan itong mabuti. Ang isa pang elder mula sa Divine King Sect ay humakbang pasulong at kinausap ang lahat. Ang aming Sect Master ay narito ngayon para sa kapakanan ng lahat, at nais naming huwag mag-udyok ng anumang away sa mga tao dito. Kung may paraan upang makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos, inaasahan namin na ang lahat ay magkakasundo sa kapayapaan.
Mas maganda kung sabay tayong makakalusot. Sana lahat tayo ay makapagbahagi kung ito ay martial art technique. Siyempre, wala tayong magagawa kung ito ay ilang nakakain at may limitasyon sa bilang. Salamat, guro ng Divine King Sect. Humakbang si Jack at iminuwestra ang kabilang partido gamit ang kanyang mga kamay. Mukhang pumunta dito si Master Harry kasama ang iyong mga tao para ipaalam sa amin ang isang bagay, di ba? Tumango si Harry. Nandito ako para sabihin sa lahat kung aling mga lugar ang ating nadaanan kaya wala sa inyo ang kailangang ulitin ang mga lugar na iyon. Sa pamamagitan nito, walang mga biyaheng masasayang o anumang pagkamatay na mangyayari. Hindi ako pupunta sa 4 pang mapanganib na lugar, ngunit ayos lang kung pupunta kayo sa mga lugar. Tungkol sa mga sikreto ng mga bolang ito, maaari mong dahan-daang pag-aralan ang mga ito pagkatapos mong makuha ang mga ito. Salamat, Master Harry. Sinsero na iminuwestre ni Jack ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa matandang may puting buhok sa kanyang harapan. Siyempre, medyo mali sa kanya na kumilos nang hindi nagmamadali ang lahat na maghanap ng paraan para makalusot sa sukdulang antas ng Diyos. Gayunpaman, ito ay mabuti para sa lahat na siya ay lumapit at ipinaalam sa lahat ang tungkol sa balita na kanyang nakuha. Hindi bababasa, hindi nila isakripisyo ang maraming tao ng walang kabuluhan. Si Joel, gayunpaman, ay nag-iingat habang sinusuri niya ang bagay na iyon bago siya nagtanong, Master Harry, paano ka makatitiyak na mahahanap namin ang paraan para makalusot sa pinakamataas na antas ng Diyos sa pamamagitan ng 3 bolang ito? Paano kung nagkakamali ka? Paano kung ito ay ibang mahalagang bagay? Malamig na napangiti si Harry nang marinig ito. Maaari mong subukan ito kung hindi ka naniniwala sa akin. Ano man ang mangyari, ang aming mga tauhan ay nakatagpo ng isang nagbabantang sinaunang puno ng marating nila ang pinakamalalim na bahagi ng mapanganib na lugar. Ang bolang ito ay nakalagay sa gitna ng sinaunang puno at mayroong isa sa bawat lugar, ipinapalagay ko na pareho ito para sa natitirang 4 na mapanganib na lugar. Dapat mayroong kabuoang 7 bola. Bukod dyan, wala kaming nakitang iba pang mahahalagang bagay, at nakuha namin ang lahat ng mga bagay na ito sa aming buhay. Bukod sa kakaibang bolang ito, may iba pang masiglang damo at masiglang prutas sa mga lugar, ngunit wala silang kinalaman sa pinakamataas na antas ng Diyos. Kabanata 15:19. Ang unang elder ng Divine King Sect ay lumapit sa sandaling iyon at nagsabi, sigurado ako na lahat ng tao rito ay hindi naniniwala sa amin, kaya't maaari ninyong subukan ito sa inyong sarili. Mabait kaming ipinaalam sa inyo, ngunit hindi namin kayo pipigilan kung hindi kayo naniniwala sa amin at nais na mas maraming tao ang mamatay sa proseso. Naniniwala ako sa iyo, mga master. Muling iminuwestre ni Jack ang kanyang mga kamay at, nakayuko pa rin, nagtanong, sana si Master Harry at ang mga kagalang-galang na master ay masasabi sa amin kung aling 3 mapanganib na lugar ang pinuntahan mo. Ang binatang ito ay talagang may mabuting asal. Ang unang elder ng Divine King Sect ay tumango. Pumunta kami sa 3 mapanganib na lugar na pinakamalapit sa Divine King Sect. Ang iba pang 4 na lugar na hindi pa namin napupuntahan ay kinabibilangan ng Night Forest, Dragonhead Black Mountain, Bright Snow Mountain, at Black Windy Island. Tulungan ang inyong sarili. Okay, nasabi na namin ang lahat ng kailangan naming sabihin. Umaasa ako na ang lahat ay makipag-ugnayan sa amin kapag may napansin kapag katapos makakuha ng kakaibang mga bolang tulad nito. Aalis na kami ngayon. Inilayo ni Master Harry ng Divine King Sect ang bolang bato sa kanyang kamay bago umalis kasama ang kanyang mga subordinate. Pagkaalis ng mga tao mula sa Divine King Sect, lahat ay nagpalitan ng tingin, iniisip kung anong mga kaayusan ang dapat sundin. Dahil may 4 na hindi nabasitang mapanganib na lugar, mahirap magplano ng mga bagay dahil napakaraming pamilya at 3 sinaunang angkan. Pinag-isipan ito ni Joel bago siya nakangiting nagmungkahi, lahat, ngayon na 4 na mapanganib na lugar ang natitira. Nangangahulugan ito na may 4 na bola na natitira, at alam ng lahat na ang mga mapanganib na lugar ay puno ng lahat ng uri ng panganib. Paano ito? Upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga maharlikang pamilya, ang mga miyembro ng ating sinaunang mga angkan ay pupunta sa isang mapanganib na lugar bawat isa habang ang lahat ng mga miyembro ng pamilya ay pupunta sa mas mapanganib na lugar para sa iyo. Mukhang perpekto iyon. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Griffin mula sa Flying Eagle Sect habang humakbang pasulong, nakangiting sumang-ayon, ginawa namin ang mga ganoong pagsasaayos habang inuuna ang iyong kaligtasan. Bukod doon, mas mataas ang rate ng iyong tagumpay kapag marami sa inyo ang pumasok sa isang mapanganib na lugar. Kung napakaraming tao ang namatay, kami, ang sinaunang angkan, ay natatakot na baka hindi mo makayanan ang pagkawala. Ang mga tao mula sa Supreme Clarity Sect ay nakatayo roon ng walang sinasabi, ngunit halatang sumang-ayon sila sa katahimikan.
Ang mga tao mula sa mga pamilya ng anino ay nagningning sa kanilang mungkahi. Nadama nila na ang mga sinaunang angkan ay nagmamalabis ng 4 na bola na lamang ang natitira at nais nilang kunin ang 3 sa kanila. Napakaraming pamilya ang inaasahang kukuha ng 1 bola. Ang isang labanan para sa mga bola ay masisiguro sa kasong iyon kung ano pa ang papatayin ng mga halimaw na hayop. Sa palagay ko hindi ito magandang ideya. Sa huli ay sinabi ni Quentin ang kanyang hindi pagkakasundo. Hindi matanggap ang ganoong mungkahi, umasim ang kanyang ekspresyon habang nagsasalita, 3 lang ang sinaunang angkan, ngunit bawat isa sa inyo ay gustong kumuha ng isang mapanganib na lugar, mag-iiwan ng mahigit 1 dosenang pamilya dito para pumatay at makipaglaban para sa natitirang lugar. Haha, magdudulot lamang iyon ng mas maraming pagdanak ng dugo. Tama, sobra na ito, paano mo ito magagawa? Ilang elder of family masters ng first-class aristokratikong mga pamilya ang nag-ipon ng kanilang lakas ng loob ng humakbang si Quentin, at agad din silang nagprotesta. Isang matandang lalaki mula sa Flying Eagle sect ang humakbang at malamig na ngumiti na may mapagmataas na ugali. Overboard. Haha, kayong mga tao ay mga anino lamang na pamilya. Paano ninyo maikukumpara sa amin, ang mga sinaunang angkan? Pinararangalan na namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang mapanganib na lugar at pagpapahintulot sa inyo na kunin ang isa sa mga bola. Huwag mawala ng pahalagahan ang aming kabaitan. Kabanata 15:20. Sa sandaling ito, isa pang matandang babae mula sa Flying Eagle sect ang lumapit at, na may ngiti sa kanyang mukha, ay ninisyan, kayong mga anino na pamilya ay hindi kwalipikadong pag-usapan ang mga kondisyon sa amin. Sumang-ayon na lang tayo dito. Magkakaroon pa rin kayo ng pagkakataon kahit na ito ay medyo mas maliit dahil ibinibigay namin sa inyong lahat ang isa sa inyong mga pamilya sa iba pang lugar ng mga master sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos. Malamig na ngumiti si Jack pagkarinig nito. Tumayo siya at sinabi sa matandang babae, kagalang-galang na elder, parang hindi tama ang sinasabi mo. Kung ihahambing natin ang isa-isa, ang bilang ng ating mga Panginoon sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos ay tiyak na hindi maihahambing sa iyong tinatawag na mga sinaunang angkan, ngunit paano kung ikumpara natin ang kabuoang bilang? Napakaraming mga pamilya dito, at ang ilan sa ating pangalawang klase na aristokratikong mga pamilya ay may mga Panginoon din sa palagay natin, gising na ba silang lahat? Sandaling huminto si Jack bago siya nagpatuloy, bukod dyan, hindi ba medyo hindi angkop na bigyan mo lang kami ng isang delikadong lugar kapag napakaraming pamilya dito? Kung ipipilit mo ang iyong mungkahi, hindi ko masisiguro na ang mga tao natin ay hindi papasok sa ibang mga lugar at kukunin ang mga bola mula sa iyo. Sa oras na iyon, ang mga bagay ay hindi mangyayari ng maayos tulad ng gusto mo. Tama, the heck with this, then. Bakit kailangan nating ipamahagi ang mga lugar? Ipasok na lang natin ang mga lugar ng buo at tingnan kung paano ito napupunta base sa ating individual na lakas. Ungol ng isa sa mga Panginoon ng pamilya mula sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya, na nasa rurok na yugto rin ng tunay na antas ng Diyos. Kung iyon ang kaso, ang kanilang mga tao ay maaaring ipamahagi sa 2 o kahit 3 mapanganib na lugar. Sa pagsasayos na iyon, ang posibilidad na makuha nila ang mga bola ay tataas ng husto. Binata, sa tingin mo ba kailangan nating pag-usapan ito sa iyo? Sino ka sa tingin mo? Galit na galit ang matandang babae at galit na pinandilatan si Jack. Sino ako? Haha, kahit anong mangyari, lubos akong tutol sa ganitong pamamahagi mula sa inyo. Malamig na ngumiti si Jack. Maraming miyembro ng White Family, Cabello Family, at maging ang Tudor Family ay nagsimula na ring gumawa ng eksena habang sila ay sumisigaw ng kanilang pagtanggi ng malakas. Habang ang sitwasyon ay nagiging hindi mapakali at magulo, ang matandang babae mula sa Flying Eagle sect ay naningkit ang kanyang tingin at mabilis na lumapit kay Jack. Hinigpitin niya ang kanyang mga kamao nang lumabas ang nakakatakot na chi mula sa kanila. Binata, dahil hindi ka marunong rumspeto sa iyong nakatatanda, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig kong sabihin kapag sinabi kong may malaking pagkakaiba sa pagitan natin. Ang matandang babae ay nagmamadaling lumapit kay Jack habang ang kanyang mga tingin ay nagliliyab, ganap na nagnanais na parusahan si Jack ay pinaandar ang kanyang chi. Panunuya sa kanya, hinigpitin niya ang kanyang kamao bago niya ito inihagis upang harangin ang kanyang pag-atake. Ang binatang ito ay nangangahas na manindigan, pilit akong nilalabanan. Bumilis ang tibok ng puso ng matandang babae nang makita kung paano pa rin matapang na tumayo si Jack laban sa kanya. Gayunpaman, maya-maya'y sumili ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Dahil napaka-insensitive ng binatang ito, tiyak na masasaktan siya ng suntok na ito. Maaaring hindi siya nito kayang patayin, ngunit sapat na ito upang ipakita ang kanilang lakas.
Ito ay maglalagay ng sapat na panggigipit sa tinatawag na mga pamilya ng anino upang baguhin ang kanilang isip sa wakas. Nakakatawa ang binatang ito. Naglakas loob siyang labanan ng ating third elder. Maraming matatanda mula sa Flying Eagle sect ang tumingin sa eksenang nasa harapan nila na parang nakikita ang biro ng bayan, malamig na ngumiti sa kanila. May nangyaring hindi inaasahan makalipas ang ilang minuto. Thoom! Ang nakita nila, sa kanilang takot, ay hindi ang katawan ng binata na nag-zip sa ere dahil sa impact. Sa halip, ang pangatlong elder ng kanilang sinaunang angkan ay ipinadala na lumipad pabalik. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.